Good day followers, pinalitan ko na pa nga pala yung category ko from digital creator to vlogger. Kasi nga more on vlogging na tayo tapos ni-require pa tayo ni Facebook or ni Meta na magkaroon ng 3 minutes video talking talking, not other video concept lang, but usually talking, hearing my voice and showing my face. So, sa akin kasi nakita ko lang yung importance ng showing your face and talking to your real voice kasi doon talaga siya nakakahatak at the same time nakikilala ka ni Facebook or ni Meta kasi nadidetect yung mga features mo. Tingnan mo na lang yung biometrics di ba? Nauso na yung biometrics. Pag pumapasok tayo sa isang office, usually pinapakita lang natin yung mata or yung face natin, nakakapag-attendance na tayo. Ganon din sa Facebook. Pag nakita ni Meta yung mukha mo, yung mata mo, parang nag-biometrics na rin tayo. Nakikita na present tayo sa araw na to. Hindi tayo absent. And throughout sana, at the end of the day, yung mukha mo ang nakikita nyo just to show na you're always present in work. So, as a blogger, kasi more on talking na tayo And as a content creator din naman, at the same time, focus din kasi sa digital or non-digital. So, content creator tayo as a non-digital creator. Pag sinabi naman content creator as a digital, more on animation, yung ginagamit natin yung CapCut, special effects, and also screenshots or screen videos na ginagamit natin. So, usually, yun yung pagiging isang digital creator, yung maraming palabok o makulay yung video, kaya tinatawag siyang digital creator. Pero, ang digital creator pala, more on online. Nabasa ko lang sa Google, ginugol ko yung salitang digital creator. Ang work nila, it's more on online features. So, nag-wonder din ako. Pero yung content creator din naman, non-digital or digital, is usually online and pwede rin mag-live. And so, mas malaki yung sakop ng content creator. Kumbaga, yung digital creator, sub-content lang ng pagiging isang content creator. Yan na naman, kailangan umabot sa 3 minutes ang aking video. So, hindi siya mag-earn ng malaki pag hindi nag-abot ng 3 minutes. So, ang naisip kaya tinitingin ako dun sa taas kasi tinitingnan ko yung oras ko sa taas. Kaya minsan nakikita niyo ako patapos na yung video, tumitingin ako dun sa taas kasi nandun yung orasan ko. So, kailangan paabutin ko ng 3 minutes para pogi tayo or maganda yung ating remarks kay Facebook. Kasi mas binibigyan niya ng importansya pag sinusunod natin yung mga best practice. Hope you learn something. Sa akin kasi, I don't know sa case nyo, sa akin kasi gusto niya 3 minutes. Siguro medyo madaldal tayo, nakita niya. So, parang gusto niya bring out more of something sa aking pagka madaldal or pagiging talkative sa social media. Hope you learn something and have a nice day guys and observe the Lenten season. Enjoy!